mabuhay! So, welcome to Kon, maayong morning sa tanan. Today is our second day dito sa Sapa, Vietnam. So, for today's video, isasama ko kayo sa aming pupuntahan. Pupunta kami doon sa Sun World Fancy Fun. And then, first mong gagawin is pupunta ka sa Sun Plaza dahil dito ang train station or dito ka magsisimula, sasakay ka ng monorail papuntang Mong Hua Station. So dito guys is may dalawang option ka. Either mag-book ka ng ticket sa online or bibili ka dito. Pero sa ginawa namin is nag-book na kami ng ticket online para hindi na kami mahirapan at less hassle na sa part namin. So na-book namin siya sa Klook. Ayan siya guys. So sa Klook is marami siyang packages kung gusto nyong hindi mahirapan or depende sa budget ninyo. So sa kinuha namin is doon kami sa medyo okay sa budget at the same time hindi kami mahirapan. And then before matapos tong video is i-share ko sa inyo kung magkano yung aming nagastos papunta dito sa Sun World Fancy Fun. So ayan siya guys, nandito na kami sa loob ng monorail or sa loob ng train, and then super ganda ng super ganda ng view at saka okay naman siya, convenient naman siya. Although na nakatayo lang kami kasi medyo marami yung tao this time nakasama namin sa train, pero okay lang siya sa akin kasi nakakuha ako ng magandang spot. So nasa harapan talaga ako guys. Actually, medyo katabi ko yung driver. So okay na siya sa akin nakatayo kasi maganda naman yung shot. So super ganda niya guys actually. Ito yung papunta ng Mong Hua Station. Ayan siya guys. So today is hindi ko talaga to i-voice over lahat. So ano lang siya, ano tawag dyan? May mga clips lang na i-voice over ko at may mga clips na hindi kasi gusto kong samahan nyo ako na panoorin natin yung journey ko papuntang Mong Hua, Sun World Fancy Fun. So eto siya guys, nandito na kami sa Mong Hua Station. Ayan siya. So dito pala sa Mong Hua Station guys is pwede kayong lumabas dyan sa may garden kasi medyo mahaba-habang lakaran pa yan papunta doon sa sa isang station naman yung yung sakayan ng ano tawag dyan, yung cable car. So medyo malayong-layong lakaran pa dyan. So papunta doon is parang may mga ganito sila, may mga garden. Pwede kayong mag-picture dyan guys. So walang problema. So ito guys, yung nakikita nyo is parang ito yung traditional talagang pamumuhay ng mga Vietnamese. Ito daw yung mga luma nilang bahay, yung kaugalian nila, ito yung way of living. Ito daw yun guys, sabi nung nakasabayan namin at saka may naririnig kaming mga tour guide dyan. So ito daw yun, ito daw yung kanilang lumang bahay, mga kagamitan and everything. So actually malaki to guys, mahabang lakaran talaga to. So pwede kayong makapag-video, pwede kayong makapag-picture dyan papunta doon sa kabilang station or papunta doon sa cable car. So wala naman siyang problema. And then, mas maganda kung mag-DIY kayo kasi hindi kayo maghahabol ng oras kagaya sa ginawa namin. So kasi kami is DIY lang. Wala kaming tour guide or hindi kami nasama sa tour. So hawak namin yung oras namin. Yun yung isa sa feeling ko advantage kapag pupunta ka dito kasi maganda talaga ang lugar guys at sobrang parang nakaka-curious at gustong-gusto mong mag-explore. So eto siya guys. So, and then after nito is pupunta tayo doon sa isa na namang station para sasakay ng cable car. So, nagpatuloy lang kami sa paglalakad dyan. And then dito is may isang part pa na pwede kayong makapag-picture ng magagandang mga shoots or magagandang kuha. Super ganda talaga ng place guys. And that time is malamig siya. So, that is why pag pupunta kayo ng ganong month, kasi October kami pumunta, and that time is medyo malamig siya. So, kailangan yung magdala or medyo makapal yung damit nyo. At okay lang naman siya kung coat siya tapos doon tanggalin nyo as long as magdala talaga kayo ng extra na damit or makapal na damit kasi malamig talaga siya. And then guys, eto na nga is papasok na kami doon sa cable
car na station. So, ayan siya guys, is nandito na kami, papasok na kami, hinahanap na namin yung station. So, pupunta pala tayo dito sa Wanglen station, dito sa may cable car station. Dahil dito tayo sasakay, papunta na talaga doon sa Sun World Fancy Fan Legend na ano yung aakyat ka sa pinakamataas. Ayan siya guys. So, and then after nyan is nandito na kami sa loob ng cable car. Sobrang ano niya, sobrang taas niya, sobrang haba niya. So kung nervyosa ka, talagang magnguya-nguya ka na lang ng candy kasi sobrang nakaka-nervyos, pero at the same time, nai-excite ka kasi ang ganda ng view. Hindi mo talaga mapagkakaila na sobrang ganda talaga ng view. So ayan siya guys. So that time, pumunta kami medyo yung panahon, hindi siya gaano ka-sunny. So medyo foggy siya, kaya medyo kung nakikita niyo sa video is medyo siya, gloomy kumbaga, kasi fogs yan siya guys. And then later on talagang makikita niyo na wala ka na talagang makita, ganun literal. So eto na nga yung sinasabi ko na puro na siya fogs. So pero at the same time maganda pa din at ang haba niya feeling ko mga nasa 20 minutes na kami diyaang nakaupo lang sa cable car. Kasi sobrang layo niya talaga guys. Alam mo yung, Diyos ko, laban. Yung nervous ko at the same time yung excitement ko naghalo. Ayun siya, diba? Pero, ayan siya guys, nakikita ko na, natanaw nyo na ba, malapit na kami. And then, later on, sabi ko sa inyo, I will let you na lang, tingin-tingin. Hindi na tayo magvo-voice over. And then guys, pagbaba mo sa cable car, pupunta ka sa 3rd floor at doon na mag-i-start ang journey mo. Ganon. Wala. Uy. Ito na nga siya guys, nandito na kami. Diyos ko day, sinasabi ko sa inyo, ang lamig niya talagang sobra. So magbaon talaga kayo ng makakapal na damit. And then first stage pa lang to, eto na talaga yung nakikita nyo yung hagdan. Diyan na yung natin, diyan na yung starting point hanggang sa pinaka-peak na. So excited ako at the same time. Diyos ko, kakayanin ba? Baka ma-alta pressure ako sa oras. Ganon. Diyos ko, laban. Slippery road. Kakayanin natin to. Ay! Kakayanin. Ko dahil sinasabi ko sa inyo dahil dito pa lang to, number 1 pa lang. Sabi ko na, Lord, tama pa ba yung decision ko? Aakyat pa ba ako? Ay. Uy, nanon kami galing. Dito pa kami. Uy, ang ginaw. Ang ginaw. Hindi ako nagiginawan. Kapag napapagod. Kaya, ko talaga dyan ako para magpapatawag ako ng emergency support nito May nakita pa ba kayo? Akit pa kami doon. Uy, grabe na. Nandun sa pinakababa. Wala kasing sobrang foggy. Grabe. Let's start again. Pero kailangan kong humawak. Uy! Kaya pa? Kaya ba? Let's go. Meron pa.
kada ano niya guys, kada I think 20 or 30 steps, may mga tinatawag na silang pagoda. So pwede kang pumasok dyan, pwede kang mag-pictures, pwede kang mag-videos, walang problema. Here I am. So happy. Exercise extreme caution while navigating the slippery terrain. As previous instructions. Happy pero so hingal na to, sobra dyan. Pero kaya pa naman, laban pa. So, ayan siya, another pagoda na naman siya. Sobrang ganda nga naman guys. Surprising siya kada akyat mo so that the more ka na tataas, the more na nakaka-excite yung pagdadaanan mong mga pagodas or mga views. Sobrang ganda na even though foggy. Imagine mo, hagad na kay Kugyud. Siya guys is, ang nangyari kasi dyan is aakyat ka, bababa, aakyat ka, bababa. Ganun siya, kaya sobrang nakakahingal. Challenging siya, super. Siya guys, nagpahinga na naman ako kasi sobrang nakakapagod. See, ang layo pa niyan guys, nakikita nyo, aakyatin pa yan. So actually, dito guys, dito na side is pwede ka nang mag monorail papuntang Tuktok. Pero that time, I realized, although may ticket ako na papunta talaga sa peak, pero gusto ko talaga ma-experience yung naglakad talaga sa pinakataas, papuntang peak talaga. And then dyan is another pagoda na naman. So ito siya guys, or another parang temple kumbaga. So pwede kang pumasok, pwede kang mag-take ng video dyan. So okay siya guys, sobrang ganda. So ayan siya guys, dito nga na side, sabi ko kanina, is ito yung kanilang station. Kumbaga ito yung station na pupunta ka na doon sa pinaka-peak. Pwede kang magsakay dyan kasi may monorail or funicular ba tawag doon, nakalimutan ko. Pwede kang sumakay dyan. Pero ako, sabi ko kanina, gusto kong ma-experience talaga yung lakad talaga. Gaano ba talaga siya kapagod. So, trinay ko talaga siya. So, let's go. Akyat na naman tayo ulit. Laban na. Tara! Hindi na lang. Yan siya guys, medyo foggy na nga siya kaya hindi siya masyadong nakikita yung statue, pero guys, despite sa pagiging foggy niya, sobrang ganda pa din ang lugar at sobrang fulfilling pag naglakad ka, alam mo yun, sobrang ganda. Please note that due to steep terrain and thin air during the trip from Pontypridd to the peak, people with pre-existing medical Konti na lang. Konti na lang. Yeah. Yan.
Aakyatin natin yan. Laban. Start tayo. Grabe ang hingal, day. Sobra talaga. Pero laban na. So, another pagoda na naman siya. Another temple. So, ngayon is papasok tayo. Ayan siya. So, let's go. Tingnan natin ano ang nasa loob nito. Kakayanin. Adya. And then, here we go again. Let's go, let's continue hanggang makapunta tayo sa pinaka-peak talaga ng Sunworld Fancy Fan. Laban ng. Ayun na nga guys, sa wakas nandito na tayo sa pinaka-tuktok. Ayan siya. So tunay ngang sinabi nila kung may tiyaga, may nilaga. Ayan, at nawagayway na natin ang bandila ng Vietnam. So nandito na ako guys sa pinaka-peak ng Fancy Fan. So eto na yung pinakataas sa ano tawag dyan? Eto na yung tinatawag nilang highest peak of Indochina. Sobrang ganda niya guys. Sobra talaga. Wala akong masabi kundi sobrang ganda niya. Promise. Ito siya nakakapagod. Ice cream. Ang lamig na panahon pero nag-ice cream. Ay. Sarap. Ang haggard ko na. Sarap.
Pero ang tigas. In fairness tigas ng ice cream. Ma'am, tigas. Ito na nga guys, nandito na tayo, nawagayway na natin yung bandila ng Vietnam. So ang tanong is magkano ba yung nagastos namin sa pagpunta dito or magkano yung gastos ng ticket pagpunta ng Fancy Fan. So ang nagastos namin guys is nasa Klook kami nag-book at binook namin yung 2,500 pesos na may kasama ng back and forth na cable car at saka monorail. At the same time, monorail papunta peak ng Fancy Fan papunta dito. Sobrang ganda, worth it siya guys, super duper. Super worth it, super. Thank you Lord. Grabe, sobrang ganda. Ay, I'm very happy. Kahit haggard na haggard ako pa na dyan. Sobrang saya ko. Yeah, I'm very happy. Because once in my life, kaya ko pala mag-travel. And dito pa talaga. It's very historic. And it's really beyond grateful to witness this kind of structure, this kind of history and culture. It's really amazing. Indeed, Vietnam is really, I don't know how to describe, what to describe, because I lost words, I lost description of how beautiful is this. It's really, really nice. You must visit here. See? Sobrang ganda. I'm really, really happy. Sobrang happy ko. I don't know what to say. I'm just grateful.